Perfect mornings mga kapatid. Na-stress rin ho ba kayo sa ating panahon, sa baha, buhos ng ulan, malalang traffic, nitong mga nakaraang araw? Well, hinga ng malalim mga kapatid. Normal na reaksyon po ng katawan yung ma-stress tayo. Pero kung masyado kang magpapadala po rito, abay, baka magkasakit na po kayo. Tandaan, health is wealth mga kapatid. Wellness Wednesday po tayo ulit dito sa Perfect Mornings. Katuwang po natin ang MX3. Ako po si Cheryl Cosim at kami po ay napapanood nyo sa 1PH at yan po ay sa Signal at sa Satellite. Pareho po kaming Channel 1. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play app. I-download nyo na po para kahit saan kayo magpunta, present kami sa inyo. At syempre, mapapakinggan nyo rin kami sa 105.9 True FM. Live din tayo sa Facebook at YouTube ng 1PH, sa True FM FB page. At syempre, pakifollow na rin po ang Cheryl Cosim FB page at YouTube channel para updated po kayo sa ating health and wellness episodes. At maging yung pong iba pa nating public service content, mga kapatid. At ngayong araw, katuwang nga po natin ang MX3 bilang bahagi po ng kanilang health, wellness at spiritual advocacy. At dahil gusto rin nilang hikayatin ng mas maraming Pilipino na maging healthy syempre, ay, nako, hindi mawawala ang ating pamimigay na MX3 gift packs, mga kapatid. Para naman mabawas-bawasan po ang inyong stress, mapangiti naman po namin kayo. Pag yan po ang ating tututukan ngayong araw, stress mga kapatid. Pag-usapan natin ang isang bagay na halos lahat tayo nararanasan to. Imposible naman sigurong ang taong isang walang stress, hindi po ba? Kahit mga bata nasi-stress, bibi nga nasi-stress di ba? Ayan, deadline, ano ba ang cause ng stress nyo? Deadline, problema sa pera, trabaho, pamilya, at minsan kahit may mga bagay po na hindi naman natin kontrolado, di ba pinoproblema pa rin natin? At alam nyo po, normal lang ang ma-stress. Pero kapag sobra na at matagal na, abay pwede na itong maging pabigat sa ating katawan at kalusugan. Kaya wag nating hayaang ang mga bagay na hindi naman natin kontrolado ang siyang umubos po sa atin. Minsan, ang unang hakbang para ma-manage ang stress ay simple lang. Alamin kung ano ba ang nagpapastress sa atin at matutong kilalanin kung ano ang kaya nating baguhin at kung ano ang kailangan nating bitawan. Diba? Piliin natin, choose our battles, diba? Kaya ngayong araw, isa-isahin po natin yan. Ano nga ba ang mga bagay na madalas nagpapastress sa atin at paano natin ito maayos na mamamanage? At baka sa pag-aalaga po natin sa ating sarili, may maitulong din ang maliit na paalala na alagaan ng katawan habang inaalagaan po natin ang ating isip. Kaya mga kapatid, ang atin pong health check question of the day. Ayan. Simple lang. Gusto po naming marinig ha. Anong sanhi o trigger ng stress mo? Ulitin natin ha. Ano ang sanhi o trigger ng stress mo? Ako, ano nga ba ang kadalasan na trigger? Medyo sabi ko nga, iba-iba tayo, bawat individual, iba-iba yung kakayanan sa pag-manage ng stress. Hindi naman lahat ng stress ay bad. May mga good stresses din, 'di ba, na naituturing. Pero kadalasan nga na yung mga bad stresses ay yan ang nakaka-apekto po sa ating kalusugan. Ako pag nasa-stress ako, alam ko na kung bakit. Or alam kong minsan hindi natin alam nakapagpa-stress sa akin. Bakit? Nilalabasan po ako ng hives ko, ng aking urticaria. Minsan may lalabas na lang dyan kung saan. I'm sure nakita nyo na po yan sa aking mga post. Minsan buong katawan ko. Ayan, lalabasan ako ng hives. Lalo na pag stress ka na, kulang ka pa sa tulog. 'Di ba? Tapos pagtingin mo pa sa sarili mo, hindi mo gusto kasi medyo parang not so pretty ka today. Ganyan, diba? Kasi napuyat ka nga, na-stress ka, nakakapangit din yan. Hindi lang nakakapangit ng panloob na kalusugan natin, pati panlabas. Kaya ako noon, nasa-stress ako noon sa sa hives ko, sa urticaria, because
At at the beginning, nung journey ko niyan, hindi ko naintindihan saan ka ba nang gagaling, ba't ka labas ng labas. Iniiyakan ko, nasistress ako, hanggang natuto na akong i-acknowledge, i-recognize, i-embrace. Kaya pag tuwing umaga nakikita ko na may hives ako sa muka, sa mata, minsan hindi pantay mata ko, or mas malaki tenga kong isa. Hi, hello, good morning. Good morning ko na lang. Kamusta ka? Na-miss mo ba ako? Para lang mas maging positibo tayo. So, iba-iba ang pag-manage po natin at pag-handle sa ating stresses. So, yan po ang gusto nating tutukan kayo. Ano ang trigger nyo ng stress. I-post nyo po yan sa FB page ng Cheryl Cosim FB page, mga kapatid. At mamaya, babasahin ko yan isa-isa at 3 ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula sa MX3. Pampawala yan ng stress. Pampakalma. Kaya sali na po kayo habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. 'Di ba? Walang pasok. Maraming lugar dito sa Luzon ang kinansela ang pasok sa eskwela at maging sa mga trabaho. So, stay put. Ayan, sinasabi nga ng iba. Stay put kung wala kang mahalaga na gagawin naman sa labas ng tahanan. Hinay na lang po kayo dyan. Dyan na lang po kayo. Sasamahan namin kayo dito sa Perfect Mornings na mawala ang inyong stress. Kalma lang kayo dito hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Eto naman, maliban sa makakapagbigay tayo ng gift pack, may libreng konsultasyon po tayo. Alamin natin yan. Paano ba natin i-manage yan? Yan, nararamdaman mong stress ngayon. Baka makatulong po kami. Maari rin kayong mag-post ng inyong katanungan sa Cheryl Cosim FB page, ha, mga kapatid. Para po sa ating libreng konsultasyon ngayong umaga, kasama po natin this morning si Doc Bishi Fernan. Siya po ay isang lifestyle medicine specialist. Perfect mornings, Doc Bishi. Good morning, Miss Cheryl, and good morning sa manonood ngayong umaga. Miss, less ang stress namin ni Doc Bishi this morning kasi ang bilis namin nakarating dito sa office. Yes, exactly. Ayan. Walang traffic. Little things, maulan. Pero kung titignan po natin, kumpara noong isang araw, mas less yung rain, di ba? So yan, yung mga little things na dapat natin napupuna imbis na lagi tayong nega, di ba? Pagpasalamat pa rin po natin sa Diyos. Eto, katulad namin ni Doc Bishi, nakatipid-tipid kami ng mga 15 to 20 minutos sa travel time. Thank you, Lord. Ayan, Yes. mga ganong bagay, di ba? Doc Bishi, minsan kasi sa dami na nangyayari sa buhay natin araw-araw, kinakain na tayo ng negativity, Yes, negative exactly. vibes. Ayaw natin yan dahil may epekto yan sa ating kalusugan, diba, Doc Bishi? Pag-usapan natin. Ayan ang pag-uusapan natin. Okay, sa unang bahagi po, ipaliwanag natin, Doc, yung epekto nga nitong stress sa bawat bahagi ng ating katawan. Yes, bawat bahagi ng katawan may epekto yan. Pero bago yan, paliwanag muna natin anong nangyayari sa sistema ng ating katawan pag ang isang tao ay stress. Alright. So, ang katawan natin very intelligent. Meron siyang alarm system. Alright? So, kapag may threat, kapag nanganganib ang buhay natin, yung amygdala natin would signal to our hypothalamus to release signals to our adrenal glands to release cortisol and epinephrine or our stress hormones, right? And napansin nyo kapag may sunog, 'di ba? Parang ang bilis ng reaction mo dun sa pangyayari, nabubuhat mo na yung fridge, na yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, you become superhuman, right? We'll talk about that later. No? So, when that happens, so yung epinephrine that is released by our body would cause a lot of things from head to toe. No? Kapag dilat na dilat yung mata natin, right? So, para hindi tayo makatulog, para during the emergency, we are awake, right? And then of course our heart rate is very fast, mabilis yung takbo ng heart rate natin so that it would increase the blood flow dun sa mga muscles that would need the blood and the oxygen. And then of course our blood pressure would also increase, tumataas ang BP, tumataas yung sugar levels natin. And of course that's the very essential part of our body. And then the non-essential part, meaning yung digestion, and your immune system bumabagal, so that's why if you are in chronic state of stress,
medyo hindi po tayo na-function yung digestive system natin. We have constipation, we have diarrhea, and our immune system would go low, no, because of the excess cortisol. Kaya yun natin mas stress. Kasi nga bawat parte ng ating katawan, ano-ano nga ba ang mga body system natin yung naapektuhan ng stress. Isa-isahin natin yan mga kapatid ha. Unahin natin, Doc Beshi, sa muscles. Alright. Okay. So our muscles actually would help us, no, protect ourselves from injury and pain. So kaya kapag stress tayo, napapansin natin sumasakit yung balikat. Oo, right? Sumasakit yung muscle likod tension, natin. yan ba yan? Sumasakit yung ulo, Oo. right? Parang nagtitense yung muscle. We'll have migraine, we'll have headache, tension headaches. Alright. So yun yung nangyayari sa muscles. Alright. Tapos yung respiratory system po natin. Bakit, Doc Beshi, kapag stress po, minsan parang kinakapos ka, hindi ka makahinga, hindi mo maintindihan na parang inaatake na ba ako or pwede nga inaatake na dahil sa stress. Yeah. So when you are stressed, shallow yung breathing, no? Parang mabagal na minsan nag-hyperventilate ka, shallow and fast. Okay? So your body would tend to compensate, no, for the oxygen. So that's why, no, we would want patients kasi minsan kasi parang may pagbabago din sa katawan. We have the hyperventilation syndrome, parang naninigas na yung patient na tumatatay sa ER kasi na-stress siya, no, nag-hyperventilate and naninigas. So we just tell them, no, to calm down. May mga brown bag kaming binibigay so that ma-regulate yung breathing patterns nila. Maliban sa muscles, respiratory system, cardiovascular. May mga tao rin na kapag stress, talaga 'di ba? Yung pantig ng ating puso, bumibilis yung takbo ng ating puso. Minsan nakikita nga natin ganyan gumagalaw sa sobrang sa sobrang lakas po nung pintig ng puso. Yung iba nga inaatake pa nga, 'di ba? Anong ginagawa, Doc Beshi, ng stress sa function ng puso ng isang tao? Alright. So aside from mabilis yung heart rate, sumisikip din yung daluyan ng dugo natin, no? So nagkakaroon ng vasoconstriction and would increase blood pressure, no? So isipin mo, tumataas yung BP mo chronically kung hindi mo maagapan na parating mataas, nasa stress ka. For example, dun sa na-mention ko kanina on emergency, no? So that is very important, vital yan for our survival. So that's why it's called the fight or flight mode, no? The sympathetic nervous system. Kaso lang kung everyday siya nangyayari, no, it would cause, of course, hypertension, and then of course kung may mga cholesterol plaques diyan, no, it would cause heart attack and stroke, no? So kaya medyo we have to be mindful, no? Kasi mas simpleng stress lang yan, no? If it's not handled properly, it could cause stroke and heart attack. Oo. Diba? Kasama ba dyan, Doc? Ito yung mga nagagalit, naiinis ang isang tao. Halimbawa, diba? Ito yung grabing traffic at yung baha nitong mga nakaraang araw. Tapos, diba? Iritang-irita tayo. Yan yung pagka-irita natin. May epekto na, no? Yes. That's part of, ituturing natin yung stress. Yes, exactly. So actually, minsan nati-trigger din siya sa sobrang saya. Oo. At sobrang sobrang galit, no, where adrenaline would really rush. Puntahan natin gastrointestinal. Kanina nasabi nyo na apektuhan yung digestive system din naman. So sa gastrointestinal naman, may mga neurons o nerve cells sa ating gut, mga kapatid, na nakikipag-communicate sa ating utak. So ibig sabihin po ba nun, Doc Beshi, ay kung stress tayo, yung brain-gut, ayan, yung brain-gut communication, pwedeng mag-trigger po ng pananakit ng tiyan? Yes. Actually, no. There, as you mentioned, meron talagang brain-gut axis. No? Nagko-communicate yun sila and millions of cells are communicating with each other. Kaso lang, na-disrupt yan sila during stress. So, kaya napapansin natin parang bloated, hyperacidic tayo. No? And of course, na may indigestion, may constipation, and of course, abdominal pain. So, isa yan, maituturing nating manifestation. Yung pag umaatake yung acid reflux natin, constipated po kayo, or bigla na lang kayong nagtae, pasintabi po, sorry, diarrhea, ayan. Ito, pwedeng isang trigger yan ng stress. Yes. Okay. Ito,
ito, yung Team Puyat. Meron kaming Team Puyat dahil kay Alex Ayala nung napakalipas na Yeah. tournament niya. Ito yung sa Cincinnati Open, maaga tayong nag-exit pero okay lang yan. Pinag hahandaan ni Alex yung pagpasok niya sa US Open. Pero ayan, puyat. Speaking of puyat, cause ba yan ng stress, ang puyat? Yeah. So when you are stressed out, hindi ka makakatulog. Ah. No? So parang sabi ko, dilat yung mata, mabilis yung heart rate. Those who are experiencing stress would have a hard time sleeping no sa gabi. No, so kaya of course we know no that we need to sleep 7 to 9 hours a day. At saka kung hindi natin na manage yung stress, wala tayong tulog. And kung wala tayong tulog, we know that medyo irritable ang tao kapag walang tulog. Hindi makaka-exercise, no? Because pagod. And yung cravings, no, would be into salt, sweet, and salty, crispy foods, no, and which is not good for us. So it would cause again cardiovascular disease, no, diabetes. So meron siyang vicious cycle. So that's why, no, very important to guard our mind on how we perceive these kinds of stresses, or else, you know, if you just let it be. No, after a while, may mga sakit na tayo na bigla na, tumataas yung BP ko, tumataas na yung sugar ko. Yan. Minsan naririnig nga natin, di ba mga kapatid, yung mga trigger factor daw doon sa mga seryosong sakit, cancer, ayan, pwedeng dahilan sa sobrang stress, lahat po tayo may cancer cells, biglang na-activate yan or na-trigger, yung mga ganoong bagay. Bago ko iwanan yung gastrointestinal, marami kasi nagda-diet, 'di ba? Minsan yung diet nila hindi lang low calorie, talagang nagugutom, nakakainit ang ulo 'yon, ha? Nakakainit ang ulo. So, yung ba mga nagda-diet or yung nasa ilalim ng low calorie intake, pwede ring mag-cause ng stress po 'yan. Of course, it depends naman, no? So, those who, ako din, medyo naka-hungry ako. Angry na hungry, no? Hangry. Yeah, so, kaya I make it a point that I eat, no? Oo. But of course, other people would okay naman sa kanila na maski wala silang kinakain na whole day. No, but there are other people who would have stress eating, no? Would be, if they are stressed out, they tend to eat, no, and of course if there would be no sugar, no, you will have headache. And ayun, mas nagagalit ka kasi wala kang pagkain. Oo. So nakaka-stress po. Kaya make sure lang na may laman yung inyong tiyan. Hindi naman kailangan kumain kayo ng kumain all the time, Basta sapat lang na nararamdaman nyo. Kasi nga, katulad ng sinasabi ni Doc Beshi, dikit-dikit na yan Chain reaction na yan. Akala nyo simpleng stress, pero may epekto sa lahat nga ng parte ng ating katawan. Reproductive. Okay, let's go to the reproductive system. Paano nakaka-apekto po sa reproductive system ng babae at lalaki ang stress? Alright. Sa babae, no, so too much stress sometimes could delay menses. No? So, bakit hindi ako dinadatnan? No? And then, of course, it would decrease libido for both the male and the female. And then, sa lalaki naman, it could cause sometimes erectile dysfunction. No? Napapansin ko din yung mga couples that would, nasa-stress na sila kasi 2 taon na silang hindi nagkaka-baby. Mas lalo silang nasa-stress, mas lalo silang nahihirapan. Yes. Oo. Kasi parang, yung tipong gusto nyo, okay, kunwari, binabantayan nyo, fertile ka ngayon. So, pipilitin mo or bibilisan or yayayain mo si mister, pwede ako ngayon. Mas-stress yung lalaki, iniisip niya, need to perform. I need to come. Yeah. Really good. Para ito na, bumuo na tayo ng anak natin. Mas lalong hindi nangyayari kasi nasa mindset. Nasa mindset yung stress ng lalaki. So, dapat kalma lang. Ang dami, di ba? Ang daming pwedeng pagsimulan po ng stress. At ang daming epekto nito, katulad po ng mga sinabi ni Doc Beshi, ang daming epekto nito sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So, paano ba natin yan i-manage? Ano ba yung mga pwede nating gawin? Sapat na ba yung breathe in, breathe out, kalma? Nakakatulong yan. Pero ano yung mga pwede pa natin gawin? Kayo, baka may mga katanungan kayo. Kamusta ang stress level nyo ngayon?
sa inyong buhay? Nasa ang level kayo? At sabi ko nga, pwede iba-iba. Huwag din nating maliitin yung nararamdaman na stress ng ibang kapatid natin, 'di ba? Mga minsan sa office sabi natin, sus, simple-simple nasa-stress ka kaagad. Kasi iba-iba tayo ng coping level. Ano po? Pwedeng stress na yung isa, ikaw kalma lang, okay pa, okay lang ako, kaya natin 'yan, 'di ba? So, irespeto natin yung bawat stresses na nararamdaman ng isa't isa. At sa ating pagbabalik, ayan, tanungin natin si Doc Beshi, how are we going to manage our stresses? Diba? At sa ating break po, sagutin niyo po ang ating katanungan. Ang ating health check question of the day, anong sanhi o trigger ng stress mo? At sabi ko nga kanina, nasa ang level, ang stress level mo ngayon. Ayan. Anong sanhi o trigger ng stress mo? Kalma. Kaya ako malaking bagay po talaga yung exercise. Ako, I found my tita exercise. Ayan. Pilates. Ayan. Thank you to Lance. Ayan. Siya ang nagano sa akin. Nag-connect sa akin. Coach Teen. Hi. Hello, Coach Teen. Ayan. Malaking bagay at hinahanap-hanap na ng katawan ko po yan. O pwede nyo naman po yan gawin sa inyong bahay. Yung yoga. Ayan, para ma-relax kayo, hindi ba, mga kapatid? O, sali po kayo sa ating discussion. Again, ano ang trigger o sanhi ng inyong stress? I-post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya, pipili po tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Tuloy natin ang ating discussion with Doc Beshi. Okay, alam na natin yung epekto, 'di ba, ng stress sa ating katawan. Akalain yung bawat parte ng ating katawan naaapektuhan ng stress na 'yan. Pero alam nyo, may iba't ibang klase ng stress. Nariyan yung tinatawag na acute stress na kung i-define natin, panandalian lang. Pero mayroon din tinatawag na chronic stress o long-term stress. So, Doc, paano ba? Anong pwedeng maging health issues dahil dito? Alright. So for the acute stress, no, as you mentioned, Miss Cheryl, it's during emergency, no. Ito yung parang need natin. We need the stress. Actually, there's also good stress and bad stress, na. So they have the eustress and then the distress. Yan yung parang debilitating. So go back to the acute stress. It's very important for our survival, no, for our fight or flight response. But hindi naman araw-araw may sunog or hindi naman araw-araw life-threatening yung situation natin. But sometimes how we perceive stress would matter. So it would lead to chronic stress. So for example, no, yung stress mo yung boss mo, no? So every time pumapasok ka sa work, yun nati-trigger na yung sumasakit yung tiyan mo, sumasakit yung ulo mo, nabibilis yung heart rate, your sugar would increase. No, after a while, mapapansin mo, you have hypertension, you have diabetes, no, you have cardiovascular disease, you have hives, no, as you mentioned a while ago, no, nati-trigger na yung skin rashes mo, no? So that's why we have to make sure, no, that our acute stress, which is very helpful na stress, would not turn into chronic stress that would lead us to lifestyle related diseases. Diba? Kaya baka nagtataka kayo, minsan ba hindi nare-realize ng tao na stress tong taong to sa buhay ko. Yung boss nyo. Yes. Pero katulad nga, lalo na kung alam nyo, hindi pa kayo umaapak ng opisina, alam nyo na, ayan na yung stress nyo, no? Nakikita nyo na. So yung nararamdaman nyo sa isang tao, nakakadagdag pala yan sa stress, no? Kung yung boss nyo, ito na naman yung boss ko. Ito pangangaralan pa, abot. Diba? Yung mga ganoong bagay, or may tao kang kinaiinisan, diba? Co-worker, diba? Na parang, ay, nako, ito na naman siya, stress na pala yan sa buhay. Or, ayan, pag laging mga petsa de peligro, or hindi sapat yung sinesweldo, laging problematic sa finances, that will lead to chronic stress. Lalo na kung talagang hindi sapat nga, hindi nyo na alam kung paano nyo pagkakasyahin yung budget ng inyong pamilya. So, na pwede ngang mauwi po
sa mas seryosong health issues. Ano pa po, Doc Beshi, yung iba pang serious health condition kapag hindi na-manage ang stress? Okay. So, of course, serious, we mentioned a while ago, pwede mag-heart attack, no? Or stroke. Stroke. And then, psychologically naman, no, you have brain fog. So, hindi ka na nakaka-think properly. Alright? And, of course, you will not be able to sleep. You can either overeat or undereat, no? And then you will have loss of pleasure dun sa mga karaniwang ginagawa mo. It would lead to depression and anxiety, no? So it would lead to mental issues. Psychological Yes, din. no? So that's why it's really helpful to be aware. No, aware tayo na, oy, nasa-stress na pala ako. There's something that I need to do. All right? And of course, you also have the skin. No, when we are stressed kasi, sometimes lumalabas yung histamine. No? Release yung histamine. Ayun, nag-flare up ka na. Then as you mentioned kanina, Hives ko. yeah, you can have hives. Urticaria And then ko. nasa-stress ka na because of the hives, Oo, mas lalo lalo siyang pa. Totoo. may vicious cycle na nangyayari sa katawan Totoo, natin. ako mga kapatid, noon nga, nung hindi ko naintindihan, na dumadaan na pala ako sa perimenopause. Perimenopausal. So, part of journey ko yon. Nakaka-stress, mga kapatid. Lalo yung mga kalalakihan, baka dumadaan ng mga misis nyo sa menopause, i-embrace nyo na lang. Because the struggle is real. Baka iniisip nyo or tinatawanan nyo or akala nyo simple lang yung nararamdaman naming mga kababaihan. I believe me, it's very stressful. Na ako, nung simula, hindi ko naintindihan. Ano ba? Saan ka ba nang gagaling? Bakit ka ba labas ng labas? As in, talaga mga kapatid, di nyo napapansin siguro. Minsan hindi pantay yung mata ko, magsasalamin ako. Hanggat kaya, ginagawang paraan. Or minsan, mas malaki yung kanan kong pisngi, dadaanin, or may malaki akong pantal dito, dadaanin na lang sa concealer. Pero minsan talaga, pag nakababa na lang yung buhok ko, kasi yung isang tenga ko, mas malaki. And then, dahil yung hives na yan, yung urticaria ko na nararanasan, ay siguro sa isang linggo, 3-4 na beses nandyan. Stressful na talaga. Pero yun yung 3 to 5 years kung dinaanan yan, dinanas yan. Umabot sa punto na nag-a-anxiety attack na ako. Nag-a-acid reflux na ako. So, ano na siya, kabit-kabit na. Na nagdumami yung yung problema ko sa health ko, yung mga health concern ko, because hindi ko ma-manage yung stress. And then I started embracing it. Yes. And then parang, hindi mawawala masa-stress at masa-stress ka lang. But when you know, when you recognize, when you acknowledge na stress yan sa inyo, yun nakakatulong na Nakakatulong na bumaba yung stress level. Pero stress ka pa rin. Pero at least natulungan. Tapos when I started embracing it, yan, kumakalma na siya. So, hindi na siya nakakadagdag doon sa ibang stress ko. Pagpasok dito sa work, mas-stress ako. Hindi ko na pinapansin yung stress ko doon sa hives ko kasi alam ko na kung paano siya i-manage. So, that's how I do it. Pero kayo, lumalabas din ba yung mga kati-kati nyo, yung rashes nyo sa katawan? Hindi rin maganda, hindi ba, mga kapatid? Meron din ako, my time, Doc. Hindi ko rin alam, parang galis, pero hindi siya galis. Abay, 6 na buwan namin ginagamot, hindi magamot-gamot. So now, when I started embracing it again, kumalma siya. Siguro stress lang yung katawan ko, kaya lumalabas. So yun yung sinasabi nito. Okay, doon tayo. May mga taong hindi napapansin, stress na, pero stress na pala yun. Kala nila wala lang. Paano ba? Mayroon bang test para ma-confirm, pwede bang ma-diagnose ang stress? Alright, yeah. So, of course, first we get the history of the patient. Ano bang nangyayari sa kanya? We do the physical examination kasi baka naman may organic cause naman, no? And, of course, we have this perceived stress scale, no? So, this Perceived stress scale. Ito kasi yung, we can have the same stress, but we can perceive the stress differently. Iba yung tingin natin dun sa stress. Pwedeng similar stress na walang pera, pero yung isang tao, okay lang, chill, no? And then isa talagang iniisip, tumataas yung PSS score, no? So,
And of course, we also do the lifestyle assessment. O, tingnan natin kamusta yung diet, kamusta yung physical activity, yung tulog, no, of course, of nananigrilyo or umiinom ng alak, and then of course, the relationship with the family members and to others. No, so if there is a derangement, because all of these things can actually affect how we manage our stress. So, paano ginagawa yon yung perceived scale stress? Stress scale. Ay, stress Yeah. scale. So may questions lang, no? There are 10 questions. So tinatanong lang if how do you manage? No, for example, kung may unexpected ba nangyayari, nagagalit ka ba? No? Parang mga ganun. No? So there are 10 questions that we're asking the patients, and kung mataas yung stress level niya, then we manage them also. No, may mga techniques on how we reframe the mind, no? And how we let go of the things that we cannot control of, no? So yun na-mention mo kanina, choosing the battles, no? Because if we let the patient understand, no, na ito yung epekto sa kanya, so maybe she or he would reframe the mindset, no, and prevent the stress from getting into the system, no? Kasi or else, nako, mag-high blood, mag-heart attack, mas Oo. lalo pang ma-stress, no? Manganganak Yeah. na manganganak, mga kapatid, yung ating nararamdaman. Kung hindi na mawawala yung stress, yung katulad ng sinabi natin, lahat naman tayo, di ba, umaabot sa punto, nakaka-experience ng petsa de peligro. 2 araw pa, 1 araw pa bago ang sweldo, nasa stress na tayo. Or, pwedeng nasa stress nga kayo sa work, di ba, or sa araw-araw nyong pagbiyahe. So, ano yung marirekomenda nyo, Doc Beshi, ano yung mga pwedeng gawin para mas ma-manage yung stress? Minsan, hindi na talaga matanggal talaga yung stress, 'di ba? Pero paano mapapakalma? Like sabi ko kanina, I've found my tita exercise na talagang pag after kong magpilates talagang parang nakangiti na naman ako or na-relax din yung mga muscles ko kasi sabi nga ni Doc Bishi, nakaka-cause yan ng tension sa muscles natin, yung stress. So, ano yung pwedeng mga physical activities na pwedeng gawin? All right. No, so you mentioned physical activity. So physical activity is one of the most powerful gamot, no, medicine for that. No, because when you do physical activity, no, your endorphins or your good hormone will be released, your serotonin, no. So ito yung mood stabilizer natin, or the dopamine, no, this is responsible for our motivation, no, to live each day, and of course our norepinephrine, no, for our focus and memory. So once you are able to enhance, no, those neurotransmitters, no, you feel good, you are focused, of course you're able to solve the problems properly, no? So nakakalma kasi din yung physical activity. It activates your sometimes at the beginning your sympathetic nervous system will be activated, and then after a while, no, your parasympathetic nervous system would also be regulated, no, when you do the physical activity. And of course, the physical activity would also help you with sleep in the evening. So when you have enough rest, no, your body will also feel calmer. It will improve your immune system, no, because 'di ba kapag stress ka, yung immune system mo would be deregulated. So mas prone ka to infection and of course, no, cancer. No, cancer is also part of the immune system kung hindi siya regulated, kung hindi mo na-optimize, right? So once you do the sleep, no, and then you're able to eat better, no, very important yung diet. Speaking of pagkain, paano din makakatulong ang tamang pagkain sa stress, Doc? Alright. So, whole food, plant-based diet again, no? It will give you antioxidants, the necessary component or amino acid, 'di ba? Napansin natin kanina yung endorphin, serotonin, norepinephrine, dopamine. Kailangan kasi yan ng amino acids, no, that we would want to eat, no? So of course the antioxidants will be there. Kailangan natin yun para gumawa ng neurotransmitters, no? So the quality of the food is really very important that we eat every day. Na-mention nyo po yung antioxidant na madalas po nating naririnig na may iba't ibang mga prutas, ang mga prutas ay mataas at ang vegetables ay mataas po sa antioxidant. Ano ba ang antioxidant? Kasi po kagaya niyan, like mangosteen. Mataas po ang ang antioxidant level niya, no, Doc? Base po sa pag-aaral.
Yeah, so actually when we are stressed out, no, of course, we have our free radicals no, na lumalabas. And when we take foods that are antioxidant, food rich in antioxidants, it would neutralize no, those things. And of course, it has also an anti-inflammatory effect, no, which would also help us curb no, with all these chronic diseases that we have. So importante talaga yung kalidad no, ng pagkain natin, no, especially the fruits and the vegetables that we need to eat every day. Yung mga taong mahilig mag-isip, mag-overthink, ayan, how can they manage? Ito naman, mentally, oo. Yeah, for those na mental, no, of course, minsan overwhelming. Hindi mo Oo. na, ano ba yung uunahin ko dito? So, of course, first, lista mo muna kung ano yung mga na-stressors mo. And then, do actionable steps. Ano ba yung pwedeng may magawa ka? Oo. No? And then, usually very important to when I see patients na nahihirapan matulog, no? But, no, because of stress, no? That's why hindi sila nakakatulog. So, triage mo. So, ito yung may magagawa ako. Ito wala na akong magagawa. Ito siguro may magagawa ako in the future with the help of somebody else. No? So, for those na wala ka na talaga magawa, you just have to surrender that, no? To the Lord, no? And then, of course, yung kung may magagawa ka pa, susulat mo siya. Okay, what are the things that I can do? No? And then, para kasi kapag makatulog na ng maayos yung tao, in the morning, no? The cognitive function is there, mas nakaka-decide siya, nakaka-think siya of the solutions, no, dun sa problema niya. No? Minsan kasi yung mga tao, ay, pinag-iisipan talaga nila yon the whole night. And pagka-morning, ayun, wala na silang, hindi na sila makapag-isip, no, because wala silang tulog. So that's why sleep is very important, physical activity is very important, the nutrition is very important, and all of these things, no, would help you manage your stress. Basahin na po natin yung mga komento ng ating mga kapatid. Ito, may nagtatanong po, paano daw, saan na ba yun? Question, sabi niya, kung ang kasama mo sa bahay ang nagpapastress sa'yo, spouse, anong gagawin? Oh, makinig mabuti yung nag-message nito. Alright. So of course, you have to know that you cannot change a person, no? So what we can do, what we can control is how we react, no, to that person. Okay. Alright. So kung feeling mo toxic siya, okay, maybe you just let him be, no? And then of course, kung ano yung pakikitungo mo sa kanya, that's what you will change, no? So kung pwede mo siyang i-ignore yung just have your peace, you know. Have to take good care of yourself, no? Oo, huwag ka magpa-stress kahit na asawa mo yan. Kaya lang panghabang buhay mo na dapat nakasama yun, 'di ba? So kung paulit-ulit mo na siyang nakakausap about it, deadmahin mo na lang. Asawa mo yan eh. Pero sabi nga ni Doc Bishi, mahalaga na unahin mo munang isipin yung overall health mo. May anak pa naman kayo. Doon ka na lang maging happy. Ayan, eventually, pagdasal mo rin ng asawa mo, na eventually, ma-realize niya na, paano ba ako hindi magiging stressful sa asawa ko? Yeah, you have to accept him already. Umabot na siguro kayo ng matagal na panahon. No? Hi. Ito, itong si Direk Abel, merong may entry may stress, kanya-kanyang pananaw. Pwede naman na set then rest. Set your mind na stress is subjective. Set your mind na lahat meron solusyon. Then, your mind and body will feel rested. Oh, may entry ka ha. Ayan po. At ito, yung ating mga netizen. Sabi niya, si Meryl Abby Bernardo, yung gabi-gabi pong maingay yung mga aso dito sa amin. Understandable naman po na natural na tumatahol ang aso. Pero sobra na rin po kasi minsan at nakakaapekto na sa oras ng pahinga. Kaya tuwing gabi, nakahanda na po yung mga relaxing music ko para makalma po ako at mabawasan ng stress. Wow. Yeah, that's good. Sino mang maingay na aso? Aso nyo or aso ng kapitbahay? Pwede nyo rin pong kausapin yung inyong kapitbahay, makiusap. Kung ayaw niyang pansinin, daan nyo po sa barangay. Pwede yan. Kasi kalusugan nyo na apektuhan, tulog. Si Ann Bansil, good morning po. Ang aking ginagawa tuwing ma-stress ako ay nagbabasa ako ng Bible. At lahat ng gawain sa bahay ay ginagawa ko at nakikinig ako sa Christian songs. Very good. At nakakalma ang isipan at kalooban ko. Pareho tayo. Ako, I start my day by listening sa mga Christian songs.
Si Teresita Basena, good morning, stress po ako dahil sa pag-ulan ng malakas. Mga po kasi bahain kami dito sa lugar. Kapag naririnig ko yung NDRRMC at mga feed sa FB tungkol sa lugar na binabaha, malakas po talaga ang kaba ko. Iwasan mo na lang muna yan. Pero totoo, yung emergency message ng talagang, ano na naman nangyayari, diba? Lahat tayo Alarm. na-alarm talaga. Yun nga yung point. Pero, susme. Ayan. Ayan, si De La Cruz, Marzo Cherry De La Cruz, nag-trigger ang stress level ko kapag nagwo-worry ako, financial worries. Ayan. Pati sa sobrang init, the same time, feeling ko, ang bilis, mas stress at ang sunod, lumalabas urticaria or eczema ko. Pareho tayo. Ayan, si Alcher. Perfect mornings po, na-experience po ang stress. Dapat po lamang labanan ito, stress, para hindi po maapektuhan ng ating kalusugan. Dapat po, kalmado lang kapag may problema or challenges para walang stress. And the best way is to pray and read the Bible for guidance in handling the stress. Ayan, si Mary Jean Panagiton. Ang sakit ng ulo ko at katawan, walang ganang magtrabaho, madaling magalit, pero ang ginagawa ko, maligo ng maaga pagkatapos mag-pray. Ayan, very good. Ayan, at si Jester Gonzalez, trigger po ng stress ko ang traffic. Grabing pagbaha, lalo na dito sa amin sa Quezon City. Mga bayarin o bills na tumataas, mga korap sa gobyerno, pero prayers lang ang katapat at enough sleep kung kakayanin. Thank you po sa pagsali nyo sa aming discussion today. Ang ating winners ng gift pack mula po sa MX3, Jester Gonzalez, Ann Bansil, Mary Bernardo. Kayo ang mga katanggap ng tigisang gift pack mula po sa MX3. Mag-post lamang po kayo, mag-DM po kayo, DM pala, direct message sa Cheryl Cosim FB page ng inyong kompletong pangalan, address at contact number para agad po namin mapadala sa inyo ang inyong mga gift pack, mga kapatid. Pagdating naman po sa pag-aalaga sa ating katawan habang humaharap tayo sa stress, mahalaga rin po ang tamang nutrisyon at healthy habits. Katulad po ng sinabi ni Doc Bishi, isa sa pwedeng isama sa ating daily wellness routine ang MX3. Ang MX3 po ay food supplement na galing sa mangosteen o Garcinia mangostana. At mayaman po ito sa xanthones, mga plant compounds na may antioxidant properties. Bakit mahalaga ang antioxidants? Kapag tayo ay stressed, pwedeng tumaas ang oxidative stress sa katawan. At ang antioxidants ay tumutulong po laban sa free radicals na pwedeng makasira sa ating cells. May mga pag-aaral din sa mangosteen-based products na nakitang may pagtaas sa ilang markers ng antioxidant capacity sa katawan. May pag-aaral din na nagpakitang ang xanthones, mga kapatid, mula sa mangosteen ay naa-absorb ng ating katawan. Pero paalala lamang po, hindi po gamot ang MX3 at hindi nito pinapalitan ang tamang pagkain, sapat na tulog, ehersisyo at tamang pag-manage ng stress. Food supplement po ito. Kaya mas maganda pa rin na sabayan po natin ang healthy habits. Isama po natin yung pag-take ng MX3 sa ating healthy habits dahil po ito ay all natural. Kaya kung stress ang pinag-uusapan natin, halagaan natin hindi lang po ang ating isip, kundi pati ang ating katawan. Para po sa iba pang detalye tungkol sa MX3 at sa tamang paraan ng paggamit nito, panoorin po natin ang video na ito. Perfect mornings! This is Dr. Edwin Bien. Ang pagkuha ng presyon ng dugo or blood pressure ay isang pamamaraan para malaman kung improved o maganda ang sirkulasyon ng dugo sa buong katawan. It also reflects ang overall health ng kanyang puso at ng kanyang kidneys. Malaking tulong po, bukod sa reseta ng mga doktor, ang pag-inom ng produktong may sustansya gaya ng alpha, beta at gamma mangosteen ng MX3. Tumutulong po ito para ma-stabilize ang ating systolic at diastolic blood pressure. Ang systolic ay yung nasa taas na numero na nagre-reflect ng tibok ng ating puso. Ang diastolic naman, ang numero sa ilalim po, na nagre-reflect
ng blood volume o kakayanan ng ating kidneys to maintain a stable BP. Napakahalaga na tayo po ay nasa normal range, anumang edad natin, dahil maraming komplikasyon na maidudulot ang uncontrolled blood pressure. I would recommend that together with your treatment, subukan po ninyo ang MX3 products. Muli, this is Dr. Edwin Bien para sa Perfect Mornings. Until our next episode. Again, salamat po sa inyong pagtutok sa amin. Sana alam nyo na, mas alam nyo na kung paano iba-manage ang inyong stress. Doc Bishi, thank you for joining us today. We'll see you again next time. Salamat po. Siguro po, huling paalala sa ating mga kapatid sa pag-manage ng stress. Alright. So, you do deep breathing, no? So, actually, libre lang siya, no? You just mention, no, na inhale, exhale because it activates your parasympathetic nervous system. Yan yung opposite ng sympathetic nervous system that would be your fight or flight hormones, no? So, that's why when you do deep breathing, yoga, meditation, of course, praying to the Lord, and of course, gratitude journal, no? Parang papasalamat for what you have today. So that would lessen all your stress levels, counting your blessings. So, no, anything that would activate your parasympathetic nervous system would really be helpful in counteracting your sympathetic nervous system. Sa libre tayo muna. Breathe in. Breathe out. Gawin nyo po yun. Pag nasa-stress kayo, 3 times. Tapos, habang tumatakbo sa isip nyo, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Naku, kakalma po kayo. Pag bukas nyo ng mata nyo, nakangiti ka na. Yes. Kahit kaharap ulit yung boss mo. Ayan po. Thank you, Doc Bishi. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsama sa amin, ha? Mapapanood nyo ulit ang ating episode ngayong araw. Sa weekend po yan. Dito pa rin, syempre. Sa 1PH, alas 5 po tayo ng umaga. Every 5 a.m. Dito po sa 1PH on weekends, Saturday at Sunday po, ay may replay po ang Perfect Mornings. Kaya 7 araw nyo kaming makakasama, di ba? Hindi lamang po sa inyong mga telebisyon, maging sa inyong social media, at maging po sa radyo. So, samahan niyo po kami, ha? O bukas ang ating Public Service Day, katuwang naman natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office para pag-usapan po ang kanilang CSR para sa mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. Yan po. At kung may gusto po kayong idulog, diretso po namin kayong ilalapit sa PCSO. Kung gusto nyo maka-avail ng kanilang outpatient service, yung kanilang medical assistance program, maging yung kanilang educational assistance program, why not, diba? Ayan po, bukas PCSO Day tayo dito sa programang Perfect Mornings. Wala na pong dapat lipatan, ha? Dahil susunod na Sana Lord with Lord De Vera. Ang poging-poging Lord. Ngayon palang naamoy na kita. Ang bango-bango, bagong ligo, si Lord De Vera. Ayan mga kapatid, ayan na, nag-shower ka sa ulan. Nagsabong ka naman. Hindi. Pero nag-cologne na lang. Ay, ibang amoy yan. Easy, easy, easy. Ayan po, susunod na ang Sana Lord with Lord De Vera. Mga kapatid, anuman ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas sa tandaan. Lagi nyo kaming kasama dito sa Perfect Mornings.